Wicked problem. Siguro hindi niyo alam anong kahulugan ng terminong ito. Sa simpleng salita, ang wicked problem ay isang isyong panlipunan na hindi basta-basta kayang lunasin. Dahil maraming aspeto, sanhi at bunga ang nakatali sa isyong ito. Isang halimbawa. COPD, lung cancer, tuberculosis, pneumonia at iba pa ay napakapanganib sa katawan. At sa ngayon, pataas at pataas lang ang bilang ng kaso. Maraming negatibong epekto ang mga sakit na ito sa katawan pero mas malawak ang sakop ng isyong ito sa mga sintomas lamang. Sa kasulukuyan, mas nagiging karaniwan ang mga sakit sa baga sa Pilipinas na may maraming negatibong epekto. Kabilang dito ang pagtaas ng antas ng kamatayan dahil sa mga sakit na ito at pati na rin ang lumalaking gastusin para sa mga programang pangkalusugan ng gobyerno. Pero bago natin talakayin ang mga epekto ng isyong ito sa ating lipunan, unang-una may tanong na kailangan natin sagutin. Sino ang pinaka naapektuhan dahil sa isyong ito? Ang sakit na ito ay unti-unti nagiging mas karaniwan, lalo na sa mga low-income areas. Pinaka-naapektuhan nito ang mga sektor ng mga manggagawa sa industriya, mga taong urban poor at matatanda na mas lantad sa polusyon, paninigarilyo at mahinang akses sa serbisyong medikal. Siguro ang tanong na pumapasok sa isip nyo ay bakit? Merong tatlong dahilan. Una, ang presyo ng gamot para sa pagtrato ng mga sakit na ito ay tumataas, kaya nagiging mahirap para sa mga tao, lalo na sa mas mahirap bumili ng mga gamot na kailangan nila. Dahil doon, mas sila apektado. Pangalawa, madalas sa mga tirahan nila, mababa ang kalidad ng ere, lalo na kapag nakatira sila malapit o sa loob ng lungsod. Madalas sa mga lugar na ito, mausok at marumi ang kapaligiran, kaya mas sila apektado. Huli at medyo konektado ito sa pangalawang dahilan, mas pangit ang kanilang dieta at kondisyon ng pamumuhay. Dahil hindi sila palagi makakabili ng magandang lugar at mahal na pagkain, mas mataas ang kanilang tsansa ng pagkakasakit. Para magbigay ng halimbawa, ang sakit COPD, 35% ng naninigarilong Pilipino ay may COPD. Mas sa kalakihan at urban areas dahil sa polusyon, katulad ng binanggit ko kanina. Ako rin may pamangkin na nagkasakit na ganun. Dahil sa lahat ng aspeto na ito at dahil mahirap siya ng unti, nahirapan talaga siya makakamit ng gamot na kailangan niya. At dahil doon, siya rin ay namatay. At yung pinakamalungkot na bahagi sa kwentong ito ay hindi siya ang una o huli sa ating buong bansa. Dahil sa mga sakit na ito, mataas pa rin ang antas ng kamatayan. Hulaan nyo ang porsyento ng kamatayan dahil sa sakit sa baga. Halos 80% ng pagkamatay bawat taon ay dahil sa sakit sa baga. Isipin mo gaano kalaki yung bilang na yun. Para magbigay pa ng halimbawa, ang pneumonia ay isang pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga batang wala pang 5 taong gulang at sa mga matatandang mahigit 65 taong gulang. At ang kanser sa baga ay ang pinakamapanganib sa halos lahat ng uri ng kanser na may 5 taong antas na kaligtasan na nasa 10% hanggang 20% lamang kahit sa mga maunlad na bansa. At ngayon, hindi pa rin tumitigil ang pagtaas ng antas ng kamatayan. Ito ng isyong ito ay hindi limitado sa antas ng kamatayan, kahit ekonomiya, gobyerno at buong lipunan rin ay napektuhan. Halimbawa, dahil sa pneumonia, isang klase ng sakit sa baga, tumaas ang gastos ng gobyerno sa mga programang pangkalusugan. Milyon-milyon pesos ang ginastos nila para tuklasin ang mga kaso ng pneumonia. Halos 10 million pesos ang ginastos noong 2018 dahil lamang sa mga sakit na ito. Kaya ang budget ng gobyerno ay kinakain ng issue ito, kaya hindi sila makapokus sa ibang issue. Doon ang tekstura, kahirapan at iba pa. Dahil doon nagiging mas mahal ang mga programang ito. Kaya para sa mga mahirap i-access ang mga programang ito. Kaya mas nagkakasakit sila. Parang siklo, hindi ba?
issue ng mga sakit sa baga hindi lamang nakapekto sa katawan o tao, kundi ang ekonomiya at gobyerno rin. Malawak ang sakop ng issue nito. Dahil sa mga sakit katulad ng COPD, tuberculosis, kanser sa baga, pneumonia at iba pa. Maraming tao, lalo na mga mahihirap at urban poor ay nagdudusa, lalo na sa kasulukuyan. At unti-unti nagiging mas mapanganib ang issue nito. Kaya, ito ay isyong kailangan nating tugunan.